Medyo controversial yung Aqua Data taking over the water district eh. Pinahiram niya yung munisipyo ng 20 million, sa'yo 2 million, sa kanya 20 million. But you confirm na binigyan niyo ng 2 million si Mayor? Personal pera ko po. Personal na pera mo. O yan ka na naman, titingnan mo. Ako pa ngayon nagre-remind sa'yo. Transaction na to, pero hindi ko na matandaan. It was offset. So jackpot kayo nun. Kasi binili niyo na yung korporasyon, Hindi, sila pa rin nagbabayad ng sweldo. ako binilipad. Ba't jackpot pa rin? Kasi di ba yung munisipyo pa rin nagpapasweldo eh. Mr. Herbert Tan, sir. Yes po. Salamat po at nag-attend kayo. No? We've been looking for you kasi nga medyo how would you put it? Medyo controversial yung Aqua Data taking over the water district eh. And I want to clarify lang some things coming from your point of view as the representative or the president of Aqua Data. Yung Aqua Data po, ang corporation was organized when? Kailan po kung maalala nyo? Hindi ko masyado maalala eh. Hindi mo maalala? Opo. Okay. Medyo matagal na po eh. Medyo matagal na. Opo. Okay, so ito na lang. Maalala nyo na nagbigay kayo ng advances to the municipality? Sa munisipyo? Advance. Nagbigay kayo ng 2 million ba na advance or something una? Noong una, meron po. Meron. Po. Ang 2 million na yun, maalala nyo ba kung kailan nyo binigay? Hindi din. Hindi na. Sa Okay. totoo lang ho, sobrang tagal na po. Oh, okay. Sige lang, okay lang. But you confirm na binigyan nyo ng 2 million si Mayor? Hindi ho. Hindi Ang po. LGU, Hindi ho. LGU. FGU po. Oh, para bayaran yung kuryente ba yun or something? Yes po. Okay. So, ano ba yan? Yung funds na yun, personal ba na pera o pera ng corporation? Personal pera ko po. Personal na pera mo. So, in advance mo lang sa munisipyo para Hindi ko mabayaran? advance. Oh, I mean, Hindi ko in advance po. tulong lang. Opo. Tulong lang. Opo. Ganun. Para bayaran ng munisipyo yung kuryente nila. Opo. Ba't mo naman naisip, Mr. Tan, out of the goodness of your heart, bigyan mo lang ng 2 million yung munisipyo? Hindi ko binigay. Pahiram Okay, po. pahiram. Pahiram ba yan? Was it a loan? Parang pinautang nyo? Pahiram na ho. Pahiram. Opo. Okay. Sige. Wow. So, pinahiram mo yung munisipyo. Opo. May agreement ba kayo? May kasulatan ba kayo na that would show na ito ay pahiram? Parang wala po eh. Wala. Parang wala po. So, paano binigay? Was it by bank transfer? Cash na binigay mo? Ano? Hindi po. Manager checks po. Manager's check, no? Opo. And so, maalala mo, wala kayong agreement. Walang papel na pinirmahan ninyo at saka yung kung sino man ang tumanggap ng manager's check mo na nagpapatunay na ito ay pinahiram mo lang sa munisipyo. Wala po. Wala. So, binigay mo lang yung cheque, in-encash naman ni munisipyo. Opo. At binayad naman sa kuryente. Opo. Okay. Sa pagkaalala mo, no? As far as you remember. Memorize. Yes. I understand. Na, other than yung 2 million pesos, Mr. Tan, meron din daw kayong 20 million na binigay sa munisipyo. Papahiram din. Opo. Pahiram din na 20 million. Opo. So, total po is 22 million na po. Opo. Na, tanong lang po. Again, nabayaran na ba kayo ng munisipyo sa 22 million mo? Hindi, nung 20 million, hindi po sa akin personal po. Okay. Kanino yan? Yung kay chairman po namin, Chairman ng ano po? Aqua Data po. So, Aqua Data na ang nagpahiram. Hindi po. Yung sa chairman po namin ho. So, personal funds niya rin. Opo. Pinahiram niya yung munisipyo ng 20 million. Sa'yo, 2 million. Sa kanya, 20 million. Tama ba? Opo. Okay. Now, yung chairman na yun, malala mo pa pangalan nun? Sino yun? Si Joseph Yu po. Sino? Joseph Yu. Joseph Yu. Siya yung chairman of the board of Aqua Data ba? Tama ba? Opo. So at that time, I'm assuming na na-organize na yung korporasyon na Aqua Data nung pagbigay niya ng 20 million. Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa po. So hindi pa siya chairman nun? Hindi. Siya nag-ano po na... Ano ba yun? Ano yun? Nagpa-utang ho. Okay nga, but hindi pa na-organize yung Aqua Data. So wala pa Aqua Data at that time. Opo. So personal niya rin na pera yun. Opo. Personal. Pinahiram din sa munisipyo. Opo. Wala ka namang alam kung may kasulatan to or like agreement na it will show na utang to.
sila pong makausap po yun eh. Ano yan? Sila pong makausap na po yun. Hindi ko naintindihan. Pakilapit-lapit lang po yung... Sila pong makausap po. Sila po ang Lapit po ng mag-usap. microphone, please. Sila ng mayor or something. LGU po, LGU. LGU ang kausap. Okay. Now, sige. So, let's stick to your 2 million na lang. Yung 2 million ninyo, nabayaran na kayo? Opo. Paano binayad sa'yo ng munisipyo? Ano po? How did the municipality pay you yung 2 million mo? Hindi ko na. Cash din ba? Cheque ba? What? Check din yata po eh. Cheque din yata. Ba't hindi mo na Hindi ko maalala? po, sa totoo, You're not sure. You're not sure Hindi ko anymore. na sure ho. Kasi matagal na yan, di ba? Opo. Wala namang interest pagbayad nila. Yun lang hindi ko po alam. Yung 2 million wala po yata eh. Walang interest. Opo. So, napapautang kayo. Walang interest lang. Hindi nyo alam kung may interest o wala. Opo. Hindi pa utang. Hindi ako sure talaga. Hindi po ako sure. Hindi ka sure? Okay. Opo. Okay. Hindi, Pero, may- negosyante po ba kayo? Negosyante kayo? Opo. Negosyante kayo? Opo. Anong business nyo po? Hardware ho. Hardware. Pinapautang ka rin ng mga suppliers mo sa hardware. Opo. Usually may terms yan, di ba? 30 days, 60 days, o Opo. ano ba? Nakakautang ka naman. Opo. Tapos binabayaran mo rin. Opo. Okay. So, just like dito sa munisipyo, so out of the goodness of your heart, pinautang mo ng 2 million para mabayaran yung kuryente at para magpatuloy po yung serbisyo ng munisipyo. Tama po ba? Opo. Okay. Ano ang relation mo with Mayor Dolor? Kaibigan ho. Kaibigan mo. Opo. Since when? Matagal mo ng kaibigan to? Hindi ho. Hindi. Hindi masyado. Hindi masyado. But at the time nung pinautang mo yung munisipyo, Kaibigan ko na po. kaibigan mo na. Alright. Ano naman siya ba kausap mo nung pag-decide mo na tulungan yung munisipyo? Hindi ho. Sino kausap mo? Si former mayor po. Yung former mayor. Opo. So hindi pa si Dolor ang mayor that time. Dollar din ho. Dolor. Kaano ni current mayor po? Tatay po. Tatay niya. Okay. So yung anak ang kaibigan mo at yung tatay ang Kaibigan ko yung tatay. kaibigan mo rin yung Opo, tatay. Yung tatay yung talaga kaibigan ko. Okay. So sige, so, since negosyante ka sa area na yon, minabuti mong pahiram muna ng 2 million para hindi maputulan ng kuryente yung munisipyo. Ha? So nung Aqua Data nung tinayo na yung Aqua Data, incorporator ka ba? Opo. Ha? Opo. Opo. So member ka ng korporasyon na yon. Opo. So hindi pa kasama sa usapan nyo with Mayor Dolor, the father, at that time na may interest yung Aqua Data sa pag-acquire ng water district. Wala pa po ako dito po. Wala pa Aqua Data that time. So ano mo lang, sarili mo lang na as a businessman na nagpapautang ka, walang interest sa munisipyo para hindi maputulan yung munisipyo ng kuryente. Opo. Tama. Okay. Now, itong mga pautang mo, walang agreement, no? Sa pagkaalala mo, walang Baka ano ko po. yes. Oo. Kung meron ho, di Okay. sasabihin ko ho. So, sa pagkaalala mo naman, walang ordinansya ba, walang resolusyon ang sanggunian na ino-authorize yung mayor na magtanggap ng natanggapin yung 2 million na pinautang mo sa kanila. Wala po. Wala. So, usapang lang, kaibigan lang na pautang ko to. Bigay ko to sa munisipyo para mabayaran yung kuryente. Walang interest to, di ba? Sabi mo? Okay. No. Kailan ka nabayaran ng munisipyo? Was it before or after na-organize yung Aqua Data at before or after pinaalam ng Aqua Data na may interest sila sa water district? Hindi ko maalala. Hindi mo na maalala. Sa tagal na po. Sa tagal na, Opo. di ba? Pero yung utang mo, yung utang ng munisipyo, tumagal ba o madali lang nabayaran? Dali lang nabayaran? Parang ho. Parang what? Parang mabilis lang ho. Mabilis lang. So, yung 2 million na ibalik agad sa inyo. Baka po. Okay. Now, sa pagkaalala niyo po, yung Aqua Data, magkano bang ano nun? Ang amount ng pag-incorporate nun? Yung initial capital ng Aqua Data, kung maalala niyo. Hindi ho ba Hindi mo na maalala. Magkano ang in-investment dun sa Aqua Data? Kung maalala mo rin. Hindi ho maalala. Hindi mo na maalala. So, hindi mo maalala yung investment mo, hindi mo maalala kung kailan ka binayaran ni Mayor, at hindi mo rin maalala kung kailan kayo nagka-interest yun sa... Medyo matagal na po. Yeah, I understand. I understand po. I'm not saying na, I'm just saying na medyo matagal na at hindi mo na maalala. Yung specific dates, kung kailan ka binayaran at saka yung ano. Now, ito lang yung question ko. No? Kasi nagka-interest yung Aqua Data sa Water District. At sa tingin mo ba,
nagkaroon kayo ng unfair advantage po in getting that contract sa water district dahil pinautang nyo yung munisipyo. Hindi ho naman. Hindi naman. Opo. So kasi kung hindi mo pinautang, mapuputulan sana ng kuryente yung munisipyo, tama ba? Opo. Malaking kahihiyan yan sa administration, di ba? Kung maputulan ng kuryente yung... Tulong ho sa bayan. Matulong sa bayan, oo nga, oo nga. But it would put the LGU in a very embarrassing situation kung ang munisipyo mismo ay naputulan ng kuryente. Tama ba? Mapapaya sila. Tunay po. Yes. Kaya nga tinulungan mo para hindi mapaya din yung munisipyo, di ba? Opo. At kaya para patuloy yung serbisyo ng munisipyo. Opo. Nagpasalamat ba si Mayor sa inyo? Ha? Meron naman ho. Nag-thank you naman siguro, di ba? Ang thank you naman ay hindi by way of the contract Hindi na ho naman ibenta ho. ko yung water district sa Hindi inyo. ho naman ho. Hindi naman. Hindi naman ho. Hindi naman. So, yun, tulong mo lang at si Mayor naman nagpasalamat lang at binayaran kayo na walang interest yung pautang ninyo sa munisipyo. Opo. Okay. So, now, so yan, nakuha nyo nga yung water district. Now, yung water district, sa reports ng COA, palugi eh. Tama po ba? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Opo. Member ka ng incorporator ka, stockholder ka, di ba? Hindi ba? Pinag-aralan po namin dahil ng maraming... Presidente ka nga pala. Pinag-aralan po namin, Ha? maraming ginawa po kami Ha? para rehab po. Maraming din ginastos. Okay. Ang tanong ko lang po Maraming is, sa pagkaalam mo, ilang taon kayo presidente ng Aquadata? 6 years. 6 years. 7 po. So, from the start na nakuha niyo yung kontrata sa water district, ikaw yung presidente. Tama mo ba? Tama po. Yes. No? So, for 6 years, as president of the corporation, hindi niyo alam na palugi yung operations ng water district. Hindi po. Hindi mo alam. Hindi po. Hindi ho, siyempre, hindi ho ako nakikinom sa mga yan naman eh. So, hindi mo na alam kung kumikita kayo, Aquadata. Kumikita sa Aquadata. Okay. Dahil marami na kami na rehab. At marami kayo na rehab. Now, maalala niyo rin po ba na yung water district before kinuha ng Aquadata ay kumikita pa rin? It's earning. Hindi po. Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Abo. So, pumasok kayo ng negosyo na hindi mo pinag-aaralan. Pinag-aralan po muna namin Okay. bago kinuha. So, kung pinag-aaralan niyo po, bakit hindi niyo alam na kumikita yung water district prior to the entry of Aquadata? Maraming whole leaks noon eh. Maraming ano yun? Leaks. Leaks. Opo. Okay, but yung leaks naman, ang mag-matter niyan, yung financial statement ng korporasyon or ng kooperatiba that time, yung water district, di ba? Opo. At makikita mo yan kung kumikita ba or hindi. Supposedly. Sa financial statements pa lang. Without even looking at the leaks. No? Okay, so napag-take over ng Aquadata, sabi ni COA, kumikita pa ng how much yun COA prior to the takeover of Aquadata? Yung isang year na lang po, prior to 2008, Yes. 2007 po, meron pong the Bawan Waterworks System was operating with income po. 5.8 million po yata yung net income nila. Mr. Tan, 5.8 million daw yung kinikita ng water district before nag-take over si Aquadata. Sir, 5.8 million daw yung kinita ng water district before nag-take over si Aquadata. sir, di ba puputulan po sila Ng ano po? ng kurente po? Okay. Alam ko kung bakit ganun nga ho eh. May kita pero napuputulan ng kuryente. Opo. So hindi niyo rin maintindihan bakit ganun. Yes. So it's really a question of management po siguro, di ba? Paano nila manage? Kasi well, paano ka kikita Hindi. at at the same time hindi ka capable of paying your obligations like kuryente mo. Kasi minana na yan eh, mana-mana Ano yan? po. Minana na sa ang mana-mana pa po sa admin. Ng ibang administration. Opo. So minana nila yung 5.8 million na income. Opo, hindi naman nagbabayad sila ng kurente. Oo. Para lang silang kukuha ng tubig. Kaya nga. Puputulan talaga sila ng tubig. Kaya nga po, but sinabi ni COA may kitang 5.8 million. So ang question po nito is mismanaged po sila, siguro. Kasi bakit siya kumikita ng 5.8 million at hindi niya mababayaran yung kuryenteng 2 million lang?
Baka po. Yes. Ano, kaya pumasok si Aqua Data. Opo. Kayo ang nag-propose na pasukin natin yung water district. Hindi po, nakapaskid ho. Naka ano? Nakapaskid po. Okay. So na may notice na i-bid out itong, ibibenta itong water district. Opo. Nakita nyo na siguro it's a way to help your municipality din. Hindi, may consultant po kami doon eh. Okay. Ano sabi ng consultant nyo? Pinag-aralan po nila. Pinag-aralan nila. Opo. Na ano to, magandang opportunity to, business opportunity. May opportunity that po. Saka pumasok po. Okay. So, itong opportunity sa to, since nakita ko, based on the COA reports, maganda yung opportunity eh. Kasi, you took over an earning entity, kumikita ng 5.8 million year prior to the takeover of Data. And at the same time, sa kontrata na yon, si LGU pa ang babayad ng personal services. Sweldo. Tama mo ba? Hindi ho, ang pagkakamali daw ng ang ho, yung una, gusto kong kunin yung mga resibo, tao, hindi lang pumayag ang treasurer. Gusto mong kunin yung ano, ulitin nyo nga po. Yung pasweldo ng tao, at saka yung sweldong tao, sabi ko, gagamitin na yung sa amin. So ikaw pa ikaw pa yung nagsabi sa treasurer na kami na magpapasweldo sa mga tao. Hindi po. Ano? Yung tao ko pong gagamitin na po. Tao mo. Opo. So meaning hindi na employees ng water district. Hindi ho. Opo. Okay. So Ayaw pumayag po si Tres. Wala daw band. walang ano? Walang band. Walang band ang Opo. ano po? Ang tao namin. Tao. Ninyo. Opo. Ilang tao po 'yan? 4 po. 4. This is to take over the functions of yung personnel, no? Yung Opo. mga nagpapatakbo ng day-to-day operations of Opo. the ano. So ang ending po, yung sa munisipyo pa rin ang Yes po. nagbabayad ng sweldo. Ng mga taong 4 na. Opo. Kasi hindi sila pumayag. Hindi ho sila itong pumayag po eh. Hindi sila pumayag at nag-insist sila na sila pa rin babayad sa sweldo. Tama mo ba? Opo. Sabi ko kay Treasurer, sa amin na nga, Oo. para less na kanina function po. Oo. So jackpot kayo nun. Kasi binili niyo na yung korporasyon, Hindi, sila pa rin nagbabayad ng sweldo. binilipad. Ano na? Management contract pa po yun. Management contract. Kaya nga, Hindi pa nabibili po. hindi pa nabili that Opo, time. Opo. But jackpot pa rin. Kasi di ba, yung munisipyo pa rin nagpapasweldo eh. So advantage yun sa inyo. Kasi hindi nyo pinapasweldohan yung 4 na tao na sinasabi mong gusto mong palitan sana. Opo. Di ba? Ilang taon yun na yung munisipyo nagpapasweldo? 2 years lang po. Ano? 2 years. 2 years. So 2 years kayo... Nung paalala ko po, hindi ko sure. Hindi exact. Hindi ko ma-exact siyempre. I understand, sir. Sa tagal na po. Kasi matagal na, Opo. di ba? So, sa pagkaalala nyo, parang 2 taon kayong nag-i-enjoy na yung mga personal po, ng water district. Hindi naman nag-enjoy ho. Oh, anong tawag mo dun? Hindi naman nag-enjoy. Anong ang tawag mo dun? Yung gobyerno nagpapasweldo sa tao na tinake over nyo sa management contracts. Anong tawag niyo po? Sir? Gracia, o ano ba? Hulog ng Diyos. O ano ba? Ang tawag Hindi naman yun. Like taking undue advantage of the government who is so kind and generous to you na sila pa nag-insist na sila patuloy magpapasweldo sa mga taong yun for 2 years. Hindi ba yun unjust enrichment po? Attorney, si Municipal Admin, you're a lawyer, di ba? Yes, Your Honor. Sorry, Chair. Vice Chair Kit, before we proceed, to the admin officer of BON, let me acknowledge the presence in the Zoom of the Honorable Jefferson Conghon, representing the 1st District of Zambales, and Deputy Speaker J.J. Suarez, representing the 2nd District of Quezon, and the Honorable Jojo Lara, representing the 2nd District of Cagayan. Thank you for attending the hearing, sir. Now we have a quorum. We have now 10 members present. And sagutin na lang po natin si attorney, then balikan natin po yung mga admin matters, no? So that we can decide
since we have now the quorum, we can decide on all those resource person that was invited in today's hearing na hindi po dumating. Please, Attorney, please proceed. I'm just asking your opinion po as a municipal administrator so I can end my question kasi matagal na tong question ko kay Herbert Tan. Ma'am, 2 years po no, na yung munisipyo ang nagpapasweldo sa staff supposedly of the water district, and wouldn't that be taking undue advantage of the generosity of the municipality ba? Your Honor, from my understanding po, what Mr. Herbert Tan was talking about was the management contract. Tama Management nga po. contract pa dati. Management contract. Yes. And under the management contract po, the employees po are still under the payroll of the local government unit. The reason why, I suppose, Your Honor, ay dahil po sa ruling din na kailangan po ay banded po ang ating mga collectors. Kaya hindi po pwedeng under the payroll of a private entity yun po mga collectors natin. Pero ito lang yung nakuha ko from Mr. Tan eh. Siya mismo nag-offer na siya na magpasweldo sa mga taong ipapasok niya sana. Meaning, even under that management contract, he was earning enough to cover the wages of these people. Kasi siya na nga nag-volunteer eh. And from his mouth din, from his words, is that it was the treasurer who refused this offer. Now, wouldn't that be siguro super advantageous to the person who got that contract? We understand, Mr. Yes or no? It would seem that way, Your Honor. It is actually, di ba? However, Your Honor, if I may po, Go ahead. siguro po ang iniisip po din ni Treasurer is magkakaproblema din po kami if in case because I assume based on the management contract, it was explicitly expressed po, Your Honor, that the employees are still under the payroll po ng LGU. And kung ang collector po ay under the payroll of the LGU, dapat po talaga ay banded sila. Yes, I understand na that was part of the contract. That's why I was saying also na in the previous hearings pa, sinabi ko na this guy got a sweetheart deal eh. Kasi siya nga willing to pay for the salaries, meaning included na sa kinikita niya, kaya niyang pagpasweldohan yung mga tao. But he got a contract which states na kami pa rin magpapasweldo sa mga taong yan. No? From the LGU side. Yes, Your Honor. So medyo ano talaga, I mean, okay, yung sobra pa sa, chairman ako, ano ba tawag mo dyan sa contract mo yan? Di ba? It's a sweetheart deal ba? Yes, it's a sweetheart contract, di ba? Na everything is in favor of the party na pumasok into that contract, no? So anyway, my co-findings naman po, and that co has properly addressed this issue naman, di ba, na flagging it, right? COA? Okay. So, sige. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Ang tanong ko po ngayon is, kasi ang sinabi niyo sa akin kanina is, hindi mo na ma-remember how Aqua Data was doing or magkano ang financials, no? Kumikita ba or hindi kumikita yung Aqua Data from the time that Aqua Data took over the water district pa. Maalala niyo po ba as president kung kumikita na tong Aqua Data when you took over the water district? Parang break-even lang po. Break-even. Kasi may expenses din kayo for the repairs of the leaks na sinasabi nyo. Opo. So, ang una nyong ginawa is to plug the leaks para mas mag-improve yung services that will be given to the residents of Bawan. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, ang sabi kasi ng COA din is like, nag-aabono pa yung munisipyo for the operations of water district of Aqua Data. Maalala niyo po ba yan, Mr. Tan? Tungkol sa LGU po, hindi ako nakikita po eh. Hindi nyo Opo. COA, can you hindi ko na masyadong ma-remember yung specific portion na yun but may na-mention kayo na parang it was the municipality was even paying more or losing more
after Aquadata took over. Tama po ba? Tama po yun, Your Honor. Can you give me the figures again? I'm sorry. During the time of the management contract, the municipality of Bawan incurred net loss po. In the total amount of from 2008 up to 2013, the net loss incurred by the municipality of Bawan is 31 million po. 31 million, while the Aquadata earned a gross revenue receipt per 95% sharing of 123 million po from 2008 to 2013 po. Okay, thank you, Koa. Now, Mr. Tan, ang question ko is, kumita yung Aquadata ng 123 million in a span of 5 years. No? On the other hand, yung munisipyo po, that used to earn 5.8 million for the water from the water district, lost, nawalan po ng 31 million in the same period, 2008 to 2013. So, paano po nangyari ito? Why, ang tanong ko po, bakit pumasok ang local government unit of Bawan into a contract na instead of siguro at least man lang hindi malugi kasi hindi na nga siya lugi before they entered in a contract with you at wala ng additional cost, no? Kasi pinas on na nga nila to Aquadata. But ang nangyari po, Mr. Tan, is that while kumita kayo ng 123 million, that's about for every year divided by 5, that's yung guys sa math nito. 20? 120 million in 5 years. How much is it? Kuha, tulungan niyo naman ako. 123 million. 5 years. 123 In 5 years. No. That's 20. divided by 30. 24 million, no? So 24 million kada taon ang kinita nyo in 5 years po. While si Bawan naman, na local government unit, nawalan ng 31 million or about 6 million something per year sa kontrata na yun. Paano po ba natin ma-justify na magandang move yun on the part of the local government unit kung ganun po ang nangyari? Yes, Mr. Tan. Baka kasi nag-rehab po kami ng halos buong tubo ng Bawan na eh. Pinalitan namin lahat. So ang punto niyo po is gumastos kayo Yes po. para ayusin din yung services. Opo. Yet in return, kumita kayo ng limpak-limpak na salapi, no? It's 100 and... hindi kasi ako Tagalog, so pasensya na po. I don't know the right words. Sir, Yes, sir. malaki din naman nagastos namin. Malaki din. Opo. Magkano naman ginastos nyo? Wala po akong papel na. Yung siya maalala niyo, ballpark figure po. Ha? Ballpark figure. Halos break-even lang yung panahon na yun eh. Okay, so halos break-even Opo. lang sa panahon na yun. Opo. So let's say, gumastos din kayo ng mga 120 million, sabihin na lang natin. Sige, assuming na ganun po ang nangyari, no? Na-improve niyo yung services sa tubig po, break-even lang kayo, wala kayo masyadong kinita. Ang punto pa rin na binabalikan ko po is in the same period, nawalan si LGU ng 31 million kasi gumastos pa rin sila ng 31 million. Ano po natin yan? Ma-reconcile. Sinisingil din naman sa amin yung kanilang service na tao nila sa amin. So, sinisingil nila yung 31 million sa inyo? Oo, opo. Yung services po na ginamit sa tao, sa resibo, sa tao, resibo, consumables, Yes. yun ang sinisingil pa sa amin. Okay. So, okay na ba? I mean, may gastos kayo, may ano din si LGU, but ang ano ko lang is like, sino ba? General Manager? I think, can you answer this ba? Ha? Kailan ka naging General Manager, Mr. Morales? Your Honor, 2017 po. 2017. So, wala ka pa that time? 2014 po ako nag-start.
Pero 2017 po ako naging general manager po. Oh, okay. So, yun ang Aqua Data pa rin. Yes po. And right now, how is the water district being run? Kumikita ba si water district? Okay naman po. Actually, hindi po water district. Si Aqua Data? Yes po. Kumikita si Aqua Okay Data? lang naman po. Magkano per year ang kinikita niya? Pasensya na po, Your Honor. Hindi ko po Di mo na. kapitado yung... Ballpark figure na lang. Sige. Pasensya na po, hindi ko po... General manager ka, hindi mo alam. Nasa system po kasi na... Eh, just ballpark figure estimates. Ganun. 10 million, 5 million, higher, lower, ano naman? Actually, hindi ko po... Siguro mga 4... Hindi ko po Mga ano? talaga... Siguro what? Siguro mga Come on, 4, general manager ka. Are you trying to impress upon us? Just to remind Mr. Engineer Morales, you're under oath. Yes po. Mr. Chair. Hindi naman hinihingi sa'yo yung exact figure. Siguro po more or less kung per month. Mga 4 or 5 po. Mr. Chair. Yes, Chairman Akop. This is the fourth hearing. And I think Engineer Morales has attended some of our hearings already. At alam mo na ang pag-uusapan dito. Dapat ikaw nag-aaral na kung anong sasagot mo rito tungkol doon sa problema. Ulitin mo pa yan. I will also move to cite you in contempt. Thank you, Chairman Akop. Please proceed, Vice Thank Chair. you, Mr. Chair. So sabi mo about 4 or 5 million a month, no? Gross yan, gross, of course. Yes po. Safe po siguro. Sales, yeah. So, sabihin natin, less expenses, magkano net niyo yan, sa tingin niyo? 5 million gross sales, sabihin natin. I'm sorry po. Kung 5 million ang gross sales mo per month, magkano net niyo yan or something? Dapat figure pa rin, hindi exact. Siguro po mga 1 or 2. Oh, sige, sabihin natin 2 million per month or something like that. Yes. Okay. So now, how about the LGU? Is LGU still subsidizing any of the activities of Aqua Data? Ngayon? If I'm not mistaken po, wala na. Wala na. Po. Attorney Talag? That's true, Your Honor. Wala na pong ano. Wala nang subsidy Yes. on the part of since when po, Attorney Talag? Since when na nawala yung subsidy? Since na totally na privatize na po yung operations po ng waterworks. Do you remember that? Ano year yun? I'm sorry, Your Honor. I am... Hindi ba kayo employed that time? Yes, Your Honor. How about you, Engineer Morales? Maalala niyo ba kung anong taon yun? Na completely na privatize yung water district ng ano? Hindi ko po maalala, Your Honor. Hindi niyo rin maalala? Wala pong personal. Okay, but you were employed 2014, di ba? Yes po. So hindi mo pa alam at that time? That time po, ang alam ko po, parang acquired na po ata. Hindi ko po sure acquired. at that time po. Okay, Kowa, kailan po ba fully acquire ni Aqua Data? Per asset purchase agreement po. It was executed on January 23, 2013 po. 2013. Yes. So nila completely binili. Now after they were subsidized by about the amount of 31 million for the period of 5 years na hindi pa na-purchase yung assets. Tama po yun. Tama po. Okay. So kung at that time is gross receipts to, no? Gross sales nila was 123 million in 5 years. Net na. Net receipts po yung 123 million. Net receipts ang 123 million. Yes po. Dahil yung sharing nila, 95%. 95% sa Aqua Data, Data, and 5% sa LGU po. Okay. So if 95 is to 123, so dapat ang net nila dito is mga 130 something. Your Honor, the net receipt is already the 123 million. The gross po kasi is, No, I mean on the part of the LGU. Kung included yung 5% ng LGU. okay. So mga 130 something to. 6, yeah. Net receipt. Or 129. Net loss po sa LGU, 31 million po yun. No. I mean, kasi sabi mo, yung net receipts is 123 and that's the 95% share. Yun na po yung ano, The entire, the gross kasi po, yung 95% ng gross receipts, papunta po yun sa Aqua Data. Okay. Yung 95% gross is 176 million po. 176. So ang expenses is Tama. about Tama po. 53 million lang. 53 million. Operational po yung expenses. electricity niya po at saka various supplies. Various supplies. 53 million. Kaya nagkaroon sila ng net receipts ng 123 million po. But you should include the 31 million na expense ng LGU dapat to get a more accurate picture, di ba? Kasi gumastos din si LGU. Actually, ang LGU po,
paid for the PS and Yeah, at that MOA time. portion. Ah. Kaya nagkaroon ng lugi na 31 Na 31 million. And that represents Doon the sa 5%, PS. sa 5% niya po yun. So sa 5% na. Yes. Bawas na yung ano, yung share niya. Bawas na Negative po. pa siya. Yung 5% po niya, na 9 million po, Ah, i-deduct nyo yung PS tsaka MOA. na 31. Kaya naging 31 million Ah, so yung dapat net 40 yun. loss. 40 yung ginastos nila. Tama po. yun. Yes. Okay. Now 40 yung ginastos nila, kumita na sila ng 9 million, so kulang pa sila ng 31 million to recover what they spent for the Water District Aqua Data. Na? So, kaya nga, no matter how you look at it, parang ang sarap ng the deal na nakuha ni Aqua Data. No? Kasi nag-net siya ng 123 million in 5 years. Si LGU, 9, yet ang gastos niya is 40 million. So 31 pa ang hindi niya na-recover from that particular deal. And prior to, ito lang, I'm about to emphasize this, Mr. Chair, no? Na prior to the takeover of Aqua Data, kumita pa sila ng 5.8 million. Yan talaga ang pinakamalaking question for me. No? Now, why would an entity that earned 5.8 million enter into a contract and end up losing 31 million in a 5-year period instead of earning at least man lang 6 million per year sana? At dapat mga 30 million din yung kitain nila if they continued on their own. Di ba? Now, and you compare it, no, with the amount, sa amount din na kinita ni Aqua Data in the same period, 123 million. Di ba? Now, which should have gone to the LGU had it been, no, run properly, siguro. Kasi kumita nga ng ganun eh. Meaning the potential to earn that much has always been there. Tama ko ba, Kowa? Yes, Your Honor. Yes, di ba? Na meaning ang kikitain sana nila is that much in a 5-year period. Yet they gave it up, lost 31 million, and ended up not having a water district of their own. Tama? Tama po. Now, tell me, can there be any deal that would be better than this? Some people have all the luck talaga, no? Swerte talaga, no? They get contracts like this. Anyway, Mr. Chair, thank you. Thank you, Honorable Flores. Madam Kowa, pwede po bang malaman kung naisip ninyo ano po ang violation of law na nagawa ng local government of Bawan? Your Honor, please, with regard po ba sa Bawan Water Works System? Pag-usapan na natin yung dalawa. Yung dalawa. Kasi meron naman na kayong report dyan eh. We just refer you to the recommendations of the special audit team. These recommendations are embodied in the fraud audit report. And, Pakilapit lang po yung mic, madam. sorry po. Based on the recommendations po, stated in the fraud audit report ng special audit team, one of the 3 recommendations is for the COA to file an administrative and criminal charges against the responsible hearing officials and employees of the Municipality of Bawan and Aqua Data under Sections 3E and 3G of Republic Act 3019 or the Anti-Graft Law, and for falsification of public documents under the revised penal code po. So ito po yung rules and regulations violated based on the contract of the Municipality of Bawan and Aqua Data. Violation of RA 7160, RA 6957, PD 1445, COA Circulars 92386, 89296, and 86264, Department of Budget Circular number 425, the Revised Penal Code on Falsification of Documents, the Republic Act 9184 and its IRR, and again Section 3E and 3G of RA 3019 po. That's for the Bawan Water Works System po, Your Honor. And if I may proceed to the recommendations of the Special Audit Team regarding the lease of municipal lot to Comnet Management Corporation.
The laws, rules, and regulations violated po is Republic Act 7160, RA 9184, PD 1445 and its implementing circulars, Executive Order Number 301, Series of 1987, and again Sections 3E and 3G of RA 3019 po. Thank you po. Thank you, Madam Kawa. Pero hindi po kayo ang magpa-file ng kaso. Hindi po. We just recommended for the filings. That is why we submitted the report to the Office of the Ombudsman po for them to conduct preliminary investigation and hopefully for the filing of charges against them, Your Honor. Thank you, Madam Kawa. Thank you, Mr. Chair. Kasi I just asked this question para malaman ng mga local government ng Bawan, Batangas kung ano po talaga ang nangyari and what you are supposed to experience as a consequence of your actions. Sana matuto kayo rito na nangyaring ito. Yun ang kwan dito. Lessons to be learned because of this. Kasi as per experience, sa dami ng naimbestigan namin dito, paulit-ulit na lang yung mga violations na ito. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman. Attorney, and saka yung kay Engineer Morales, before I proceed with the question, let me remind everyone that we will have a hearing here in this room. Sa committee ko pa rin po at 1 o'clock. So we will end siguro mga 10 minutes na lang po, no? Para makapagpahinga. Then, makapag-hearing din kami after at 1 o'clock in the afternoon. Now, Attorney, Brian muna sa are you aware that there is still a pending investigation there with regards to Bawan Waterworks System? Yes, Your Honor. You're aware of that? Yes, Your Honor. So wala pa, hindi pa terminated yun. We believe so, Your Honor po. Mr. Engineer Morales, Yes, po, Your Honor. are you aware of that? Hindi po, Your Honor. Hindi, okay. Anyway, Ma'am Chuna, yung sa COA po, there's still a pending investigation sa Ombudsman in regards to the Bawan Waterworks System po. That is the communication coming from the COA, from the Ombudsman. But with regards to the public plaza in relation to Comnet, yun pong terminated. But binasa ko na po kanina yung reply ng Ombudsman that it can be refiled. No? Hindi po review, but it can be refiled. But of course, somebody has to file a case with regards to the Bawan Public Plaza po. But in the case of Bawan Water System, may pending pa po. Just to, you know. Thank you po for that information. Now, last question ko na. Sir, si Mr. Tan. Mr. Tan, Yes po. you confirm, kinonfirm mo na po na nagpahiram kayo ng 2 million, di ba? Then, si Joseph o si Jonathan Oy ang nagpahiram din ng 20 million. Ano lang po? Joseph Yu po. Joseph Yu. Kasi as far as I remember, COA can correct me if I'm wrong. Doon po sa last hearing kasi, based on the COA audit report, the 2 million and the 20 million was offset, no? Na-offset yun, di ba? Na-offset doon sa payments based on the contracts. So you were not paid personally. That was offset. Binalik Titignan ko po ang ano ko po. O yan ka na naman, titingnan mo. Ako pa ngayon nagre-remind sa'yo. Po. Transaction na to, pero hindi ko na matandaan. It was offset. Hindi po kayo binayaran. Doon po sa Aqua Data. Binalik. Pasensya na po. Mr. Tan, just to remind you, you're under oath. Kasi pag nagsinungaling kayo dito with all the data coming from the COA, saka hindi pa naman ako makalimutin, basta numero at saka figures, ang linaw na sagot mo kanina, binayaran ka personal. Tinanong ka pa nga kung cheque ba o cash. Yes. Sabi mo hindi mo matandaan, but you were paid. Sabi mo you were paid. Sa dami mo nagbabayad sa akin, hindi ko din alam na. Hindi, pero po, alam mo na yung investigation na to. So, marirecall mo yan. Matandaan ko nga eh. That was on the record, based on the report of COA. Hindi po kayo binayaran ng cheque o cash. Set po yun sa payment of contracts that you made
doon sa local government ng Bawan. Tama ko ha? Pinapa-offset po nila yung 20 million tsaka 2 million. 2 million. 2 million po. Oh. Now, last na lang po, kasi babalik pa naman tayo just in case. Last na lang po, Mr. Tan. Ikaw yung presidente, di ba? Noon po, noon. Kaya noon. Pero, nung nagka-permahan ng kontrata, ikaw pa ang presidente, di ba? Opo. Okay. Yung you at saka, yung Joseph at saka Jonathan, part of the incorporators na. Tama? Tama po. Oh, pero, based Si on the- Jonathan Yu po, hindi po. si Jonathan yun, Si hindi. Joseph Yu. So, ikaw lang at saka si Joseph Yu. At saka si Mr. Fernando Cayetano. Okay. At saka si Silva. Okay. So, ikaw at saka si Joseph Yu. Ngayon ang presidente, sino na? Mr. Morales. Ngayon po, Your Honor, if I'm not mistaken, si Joseph Yu po ang president ngayon. Bakit if I'm not mistaken ka na naman, Check, sorry po. Si Joseph Yu po, Joseph Yu. ikaw ang GM dyan, tapos hindi mo alam kung sino? Hindi ka sigurado? Yung ngayon po, Joseph Yu. O yun. Anyway, Mr. Tan, kailan ka ba umalis sa korporasyon? 15 po. 2015. Opo. Yung contract was made 13 po. 13. Opo. So, 2 years after. Opo. Ano ba, binay-out ka? Hindi ho. Trust issue po. Trust issue. Opo. Paano yung ano mo? Years mo? Hindi ho, binigay naman sa akin ho eh. Sorry? Hindi po ako binigyan. So, hindi ka nag-file ng, Hindi po. hindi ka nagpabayad? Hindi po. Pinabayaan mo na lang? Opo. Ano ba, sa pagkaalam mo, ano bang mga negosyo ni Joseph Yu? Ano po? Ano ba mga negosyo ni Joseph Yu? Sabi mo kanina, ikaw hardware. Opo. O magkano ba yung ano mo, shares mo? Saan po? Sa Quatita? Ang pagkakaalam ko po, ang bibigay niya sa akin ay 7.5 po. 7.5%. Opo. Pilabas ka rin ng pera? Hindi po. Hindi. So ang labas nito is parang solo ni Joseph. Opo. Dapat nilagay niya lang kayo, ikaw, ang sabi as daw president. niya, bibigyan niya po ako ng share ho. Hindi nga, ginamit ka lang Opo. as incorporator Opo. without putting any amount. Opo. Ginawa ka pang presidente. Opo. Paswendohin ho. Anyway, yun yung problema. Kalabas-labasa ngayon, kontrolado nila Joseph Yu saka Jonathan Yu. Magkapatid ba yung dalawa? Engineer? Yes po, Your Honor. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Benjo Moreno, pag honest ang kausap, kahit paikot-ikot pa at putol-putol ang info, mahirap talaga hanapan ng butas. Pahayag naman ni Impoy del Rosario, kaya tuwang-tuwa ang mga Tsekwa sa atin kasi para tayong mga gutom na buwaya, sunggab agad pag nakaamoy ng pera. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Nelly Cabo, munisipyo ng isang bayan na nangungutang ng pambayad ng kuryente. Meron palang ganun, munisipal na walang budget para sa kuryente. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.